Blessed day. Bali po ay mag-update ako nung nangyari sa amin kahapon ni Daddy Mar. Kami ay bumalik uli sa aming tiny farm at ipinagpatuloy ang aming pagkakat ng mga damo at mga halaman. So, ayan, andito na po kami sa aming um, ayan, ano na si Daddy Mar. So, nasaan ba si Daddy Mar? Hindi ko may pinuntahan siguro. Yan, ako, may isa pa pala akong hindi natitrim dito sa may tagbak na to. Tapos diyan sa may binibidyo ko na yan, may mga gagamasan pa rin ako diyan, tatanggalan ng damo. So, yan, napapabayaan ko na yan. Pero yung plants na yan, gusto niya yung medyo madaming mga damo siyang kasama para hindi siya masyadong naiinitan, natutuyo sa init. Mas mabilis siyang dumami. Mas madami pala kaming tanim na paminta na at sibol na ngayon. So, iisip namin paano namin mababalagan ni Daddy Mar kasi aakyat sa Lanzones, which is mahirapan kaming mag-harvest. So, let's see kung susunod naming project para may ayos yung kabaga ng paminta. Okay, dream ko rin yung magkaroon kami ng maraming pamintahan at kasi maganda ang presyo ng paminta. I don't know kung kailan maisakatuparan yan. Siya, tsaka ito, sili na to. Ito, tumatagal to ng mahabang panahon. Ang di lang maganda ang itinatawag nila sa sili niya kasi napakaanghang daw niyan. Hindi daw, napakaanghang niya. Kaya yang ayokong gano'n ang ipangalan sa kanya. So, which is maganda siya pag tinuyo mo tapos ginawa mong flakes. Okay, yan. Ito yung part na yan yung taniman ko ng mga herb ko. So, meron din dito yung tanim namin na sinasama sa bulanglang. Masarap yan. So, kadyos, yan. So, yan, napabayaan na namin, natuyo na. So, pwede naman siya. Maganda rin nagpapatuyo ka kasi para pang tanim muli. Masarap yung kadyos. Gustong-gusto niya ni Daddy Mar pang sama sa bulalang. So, yan, sibol na din yung pechay at saka tanim ni Daddy Mar. So, ang daming linisin. So, ayan. At saka itong aming kalabasa, meron din kaming tanim dito ang kalabasa. Yan. Tinutuloy na ni Daddy Mar yung kanyang mamawer. So, nandyan na siya sa bandang yan. Konti na lang tapos makapagpahinga na rin siya. So, yun. Yan, yung aming bibi, bibi forever. Hindi na kami nakapagparami ng bibi kasi hanggang sa problema kami doon sa mga uwak kasi kailangan talaga namin ng proper na bahay ng mga alaga naming hayop. Yan, nagamasan ko na yung kasi baka dali ng mower yan. Yung mga paminta. Okay na din tong yung oregano. May tanim ako diyang pandan kasi kailangan ko lagi yung pandan sa pagluluto ko. Yan. Kaunti ka din kaming tanim na luya, tanim na yung balinghoy. Okay, nagpasiga na ako dyan. Plan ko din maglagay ng box na lagayan talaga ng mga tuyong dahon para hindi ko nasusunugin. At magagamit din yon pang fertilizer. So, anyway, everyday meron kang project, uti-uti hanggang such time na matupad mo yung mga pangitain mo para doon sa mga ginagawa mo. Kasi mahalaga yung meron kang pangitain. Kasi kung wala kang vision, di wala kang mission, wala kang gagawin kung ano na lang mangyari sa buhay mo. Okay, yan. Nagtanim din si Daddy Mar dito sa malapit. Ayaw ko nga nung una, kaya lang gusto niya kasi yung talong, okra, tsaka ilang sitaw. Kasi para daw pag madalian, tsaka mas malapit daw yung pag-harvest namin. Dahil most of the time, dito kami nagluluto ng lunch namin. Minsan, dinner din para pag uwi namin doon sa aming
main house ay talagang nakakain na kami, nakapaligo na. Pag-uwi mamamahinga na lamang. Okay, yeah. So, ako ngayon ang maraming duty, yung kalaykay niyan, sisigaan ko pa yan. O ayan, tapos na siya. O nagtitingin-tingin na siya, pinagmamasdan na niya yung saging kasi may 2 buwig ng saging diyan na tordan. So, ayan. Kaya nagdagdag kami ng ilang piraso pa ng mga puno ng tordan diyan. Kasi medyo hindi kami lagi nakakapangain ng tordan na saging. So, medyo nagparami kami ngayon. Yan. Yung mga tanim na kalabasa ulit. Hopefully, malagyan din namin ng balag yan. Kasi plano namin sa kalabasa namin, hindi na namin pakagagapangin sa lupa. Dahil nagsusukal, hindi namin malilinis yung lupa. So, gusto naming ibalag yung isabit yung bunga. Kasi usually din na mamatay naluluo yung bunga pag nakagapang lamang. Maganda, sabi ng pamangkin ko, maganda na i-elevate namin yung bunga ng kalabasa. Kaunting luya, ang mahal pa naman kaya ng luyang bumili ngayon. Yan. Kaya lang kokonti yung tanim namin luya ngayon, siguro mga 30 puno lang yan. Ang ganda kaya nito pag nag-red na 'to, naku ang ganda-gandang tingnan. Pagka hindi mo naalagaan sa dilig yan, namamatay ng gano'n. Pero pag maalagaan mo, tumataas yan parang sintaas ng rambutan. Mababa ng konti pala sa rambutan. Ganyan. Yan, mga luya, pang food purposes namin. Okay. Yan, tsaka yung mga kamote, nagkakalaman din pala yung kamote. Ginagamit lang naman namin yan pang talbos-talbos kasi fave ni Daddy Mar yung talbos niyan. Ilalagay sa kinamatisan, igigisa mo, yung mga ganun na kahapon, yan ang ulam namin, gulay namin, talbos ng kamote. Okay, yan, natapos ko na itong part na to. Hindi masyadong kasi magmamadali na kami na kahapon, inabot na kami na 4:30, 5:00 na nandiyan pa kami, tapos umaambon-ambon na. So, ayan, tanim ding yung balinghoy kasi tuwing magbubunga ang balinghoy, saka ako nagluluto ng pudding. Ayan, mahalaga yung mga boundaries natin, yung respect our boundaries. Dapat hindi tayo humahakbang sa kabila ng ating lupa. Hindi rin tayo nagtatanim ng sobrang lapit sa lupa ng katabi natin. Tas yung mga muhon, dapat inire-respect natin yun. Hindi natin yung ginagalaw kasi yun ay nasa batas.